Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon, pag-usapan natin, ito nga pong paghihimutok, ni Mike Defensor sa naganap po ngayon na rally nila dyan sa Cebu. Ang dami niyang Facebook post papakita ko sa inyo mga minamahal. Dami niyang Facebook post, Tingnan ninyo. Pag in-stock natin, tingnan nyo, puro live. Yan, Kami. ito pa. Dito kami, hindi ako makalive. Nandito kami, nagkaroon ng blockade. Kanina flowing yung traffic, tapos bigla kami hinarang. Actually, dadaan lang kami and we were supposed to... Yung caption dito, martial law in Cebu. Yan martial law in Cebu. 'Di ba? Meron pa dito. Ito, walang caption pero tingnan niyo. Ayun nga makalive ba? Yan Diba? Sabi nga dito sa caption, martial law in Cebu. Isa itong motorcade caravan. Tahimik, mapayapa at malinaw ang mensahe. Mula sa Cebu, tinutuligsa namin ang korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni BBM, ang pang-aabuso sa kapangyarihan at ang pahayagang pagharang sa ikatlong impeachment complaint. Galit ang taong bayan dahil sa pinipigilan ang pananagutan. Hindi ito kaguluhan, ito ay panawagan ng mga Cebuano para sa hustisya at katotohanan. Magkano kaya? Yan. Meron daw pong nagaganap ng martial law. Diyan nga daw po sa Cebu. Ngayon, ano ba yung context dito? Ngayon, meron po mga minamahal ASEAN meeting diyan sa Cebu. Ito pa nga, ipakita ko sa inyo. Kasi kahapon ito yung interview. Yan. Sabi dito, Defensor said protest is timely amid the ongoing ASEAN meetings in Cebu, adding that the delegates should be made aware of what he described as the country's current issue on the graft and corruption. So, parang ang pinaka-moto nila is ipahiya itong si President Bongbong Marcos dito nga po sa ASEAN habang meron pong nagaganap na meeting sa Cebu. So, yung goal talaga nila is ipahayag na itong si Blenglong korapto, itong si Marcos hinarang yung ikatlong impeachment, 'di ba? So kumbaga yung goal nila is ipahiya talaga ang Pilipinas sa ASEAN. At hindi talaga tumigil ang kampo diyan ni Mike Defensor. So hindi ba dapat, 'di ba? Mga minamahal, okay sige, aminado tayo na hindi tayo pare-parehas ng hindi tayo para-paras ng views and opinion. Pero syempre, pag mayroon naman sanang ibang dayuhan na dumadayo sa bansang Pilipinas, di ba dapat sana ipakita natin ang pagkakataon na tayo ay maayos, responsable, di ba? Well, ano tawag doon? Well-respected, handang mamuno sa rehiyon. Di ba dapat ganun ipakita natin yung sign of respect? Kasi kahit sa bahay, di ba, kunyari, sa bahay tayo, magkakapamilya tayo, may times na napapagalitan tayo ng nanay, tatay, may times na nagsisigawan tayo, may times na ang dami nating sinasabi sa bawat isa, pero pag merong diyang bisita, todo puri ka sa mga kasamahan mo dyan sa bahay. O katulad ko, nung bata ako, sinasabi sa akin ni mama, yung anak ko na yan, napakawalang kwenta dahil gala gala alin yung gala? Mahilig gumala, hindi tumutulong sa gawaing bahay. Yan yung sabi ng mama ko. Tapos pag merong bisita, pinupuri niya ako, alam mo ba yung anak ko? Sobrang behave niyan. Talagang puro aral. Di ba dapat ganon? Di ba mga minamahal, ngayon lang ako nakakita, nasisiraan mo ang sarili nating tahanan dito nga po sa mga dayuhan. Yan yung gustong mangyari ngayon ni Mike Defensor. So, habang meron pong nangyayari na tawag dito, malakihang meeting dyan nga po sa Cebu, sumangaw sila, may eksena mga minamahal, gusto nilang magpa-headline. 'Di ba? Gusto nilang magkaroon ng first impression ng ibang bansa na ang gugulo. Ng bansang Pilipinas. Ngayon, paano natin nasabi na magulo? I mean, etong sila Mike Defensor, na nanggugulo sila or bakit sila pinalayas dyan. Alam ba ninyo na wala silang permit? 'Di ba? Okay lang naman sila mag-rally. Ang problema, wala silang permit. Ulitin natin sige, pagbigyan namin kayo. Merong ASEAN, sige mag-rally kayo. Pero nasa legal ba na proseso yung paghimutok ninyo?
Ang daming rallyista sa bansang Pilipinas, to be honest. 'Di ba? Na kumukuha ng permit, pinapayagan namang mag-rally. Ngayon, sila Mike Defensor, pumunta ng Cebu. Okay, may karapatan silang magsalita. Pero ano yung ginawa nila? Pumunta doon, nag-rally, pero walang permit. Alam niyo naman, 'di ba, na no permit, no rally. Natatandaan ninyo, 'di ba, nag-rally din kami na umalis si Sara Duterte bilang Department of Education Secretary. Ngayon, ano yung ganap ba, mga minamahal? Kumuha kami ng permit, ang dami namin inilakad. 'Di ba? Alam niyo yung pagpaparally, sobrang mahal talaga niyan, yung mga rally-rally event na yan. Kasi permit, kukuha ka, maglalakad-lakad ka sa LGU, tapos pagkain pa ng mga pupuntang rallyista. Pero sa kanila, binibasic lang nila, no? Laki yata ng pondo. Tapos ngayon, ang gusto pa nilang mangyari, wala na nga silang permit, okay lang na magkakakalat sila. Sabi ko nga sa inyo, uulitin ko, meron tayong karapatan sa pamamahayag. Pero sana man lang, marunong kayong kumilala sa respeto sa ating batas. 'Di ba kapag sinabing no permit, no rally, 'di ba hindi naman yun automatiko na sinusupi lang kalayaan ninyo sa pamamahayag. Ito po ay pagtupad sa kaayusan. Lalo na nga po sa mga high security event. Meron dyan po si Mike Defensor. Ayan. Yan o. Yan yung post niya. Sabi dito, we are here in Cebu today exercising a constitutional right, not asking for permission, not seeking approval, and not apologizing for doing so. This gathering is peaceful, lawful, and deliberate. It is an expression of the civic duty, not an act of disruption. Ngayon, sabi pa dito, let us be clear, public expression does not weaken a country. Silence does. Suppression does. The idea that citizens hold their voice simply because an international event is taking place is a misunderstanding of democracy. A nation does not lose face when its people speak. It loses credibility when they are made to feel they cannot. Ngayon, ang problema dito, mga minamahal, nag-rally sila, aminado siya na wala silang permit na kinuha. Basta ang sinasabi niya lang na, we are here in Cebu. We are exercising our constitutional right, not asking for permission. Inamin na nila na wala talaga silang daladalang permit, 'di ba? Kumbaga, rally lang sila para ipahayag yung rights nila na ganito yung nangyayari sa ating nation. Kung hindi ka ba naman nuknokan ng katangahan, mayroong event dyan. Okay, sige. Ibigay na natin. Mayroon silang magaganap na rally. Ibigay natin, mga minamahal. Ngunit ano ba yung POV dito? Wala kayong permit. Wala kayong permit. Alam naman natin yan na no permit, no rally. Sabi ko nga sa inyo, may karapatan kayong magsalita. Pero wala kayong karapatan na lumabag sa batas. Nagigets ninyo, mga minamahal? Itong mga hayop na to, ibig sabihin ng permit, mga minamahal, ay pagtupad lamang po sa kaayusan. 'Di ba? So ngayon, ito yung tanong, bakit kailangan i-press ang mga sarili nila para hamunin ang otoridad? Ba't kailangan nilang ilagay doon yung kanilang mga sarili? Anong gusto nila ipakita? Powerful sila? Anong gusto nila ipakita, na hindi sila susunod sa proseso? Sabay, parang kala mo, mga tutang pinabayaan lang dyan eh. 'Di ba, mga minamahal? Kasi ito yung nakakapagtaka. Bakit lagi po silang nagpapamedya? Araw-araw may press con, araw-araw may nire-release na statement, araw-araw may confrontation, 'di ba? Araw-araw magugulo sila. Pero hindi naman synchronized yung message na pinaparating nila eh. Sabog. Oo. Nag-file sila daw ng impeachment, hinarang. Pero bakit hindi nyo itinuloy? 'Di ba? Kung ang layunin ninyo ay linawin ang issue, bakit kailangan ang strategy ninyo is mag-ingay? 'Di ba? So kung ang layunin ninyo is accountability, bakit parang gusto ninyo ang mangyari sa inyo is headline driven? Tama ba 'yon? Hindi ba, mga minamahal, mas epektibo kapag tahimik pero matibay yung ebidensyang mga hawak mo? 'Di ba, mga minamahal? Diyos ko! Nakakahiya talaga tong ginawa nila Mike Defensor. Ang ASEAN, tandaan ninyo, it is all about cooperation, stability, and confidence. Tapos kapag ang balita ay gulo, banggaan, hamon sa pulisiya,
Yan ba yung gusto nyong image na i-export ng ibang bansa patungkol sa atin? Wala tayong sinasabing mananahimik yung mamamayan dito. Ang sinasabi natin, maging responsable naman kayo sa tamang pamamaraan. Mga bida-bida eh. 'Di ba? Sa halip na gumawa ng legal, talagang sound bites, confrontation, pag-grandstanding, yan yung atake nila. Tandaan ninyo, ang kredibilidad hindi nasusukat sa dami ng kamera. Nasusukat ang kredibilidad sa dami ng ebidensyang ipinapakita mo. Ito naman tong si Mike Defensor. Kupal ki. May nag-comment dito. Sabi, Mima, may mga naitalang kontrobersya nung panahong si Mike Defensor ay may kinalaman sa usaping mining at quarrying. May mga sektor na nag-uugnay nito sa environmental risks tulad ng pagbaha. Okay, gusto ko lang sabihin sa iyo, Mima, ito yung tanong ko sa isyong napag-usapan sa publiko. Bakit ba nagmamalinis itong sa Mike Defensor? Kahit hindi naman siya malinis, bakit hindi harapin ang mga tanong at nang magkaroon ng malinaw na dokumento? Panlihis lang yan. Nag-file kasi siya ng impeachment, siya yung nadali eh. Siya yung napag-usapan. Sumama si Mike Defensor, may issue pala, di umano. 'Di ba? So anyway, mga minamahal. Grabe no? Kayo, ano masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.